Kasunod na mga usapin tungkol sa anomalya sa mga flood control project, isiniwalat ng isang mambabatas kung paano umanok kinatay ang pondo para sa Official Development Assistance o ODA sa 2024 at 2025 national budget ng di umano'y tinaguriang Chop Chop Gang sa Kamara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Panibago na namang issue ng pagtapya sa budget ang ibinunyag ng isang kongresista sa budget deliberations ng DPWH. Sabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, malalaking proyektong pang-flood control ang tinapyasan ng pondo sa pambansang pondo noong 2024 at 2025. Ang mga proyektong ito na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA ay nasa ilalim ng mga foreign funded assistance. Paliwanag ng kongresista, ang ODA-funded project ay mga big ticket o malalaki at mahalagang proyekto. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. This RD, kung baka superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gi-chop-chop yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chop-Chop Gang dito? Ipinaliwanag pa ni Ungab na 11 ODA-funded flood control projects na nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos ang nakasaad sa National Expenditure Program o NEP para sa 2024. Pero pagdating anya sa third reading ng budget sa Kamara, bumaba ito sa 16.1 billion pesos. Naniniwala si Ungab na sa Kamara pa lang ay tinapyasan na ang ODA. Pagdating sa GAA, this is the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pero di pa doon natapos ang proseso ng pag-chop-chop. Sabi ni Ungab, muli isinama ang parehong mga proyekto sa 2025 NEP pero sa final approval ng budget ng Kamara, mahigit sa 8 bilyong piso na lang ang natira. Sa pagtaya ng kongresista, halos 60% ang tinapyas sa orihinal na budget para sa mga flood control projects. Kabilang sa mga anyay na apektuhan ng pagbawas ng pondo ay ang Manila Flood Control Project at ang rehabilitasyon ng Pasig Marikina Channel. Sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Sagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisikapin daw nilang makahabol sa implementasyon ng mga proyekto sa 2026. Kabilang na ang Samal Bridge at mga flood control projects sa Metro Manila at iba pang lugar. Tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects. No? Gago na po yung mga foreign funded projects. No? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Dahil dito nangako si Dizon na maihabol at mapataas pa ang pondo para sa mga foreign assisted projects sa 2026 pambansang budget. Para sa agenda, ako si Mavic Trinidad. Abante!